Habang buhay na pagkakakulong at multang aabot sa 50 million pesos. Yan ang panukala ng Senado para sa game fixers o yung mga nagbebenta ng mga laro sa sports events. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Sa videong ito na ipinalabas sa pagdinig ng Senado ngayong araw, ipinakita ang isang player na naglaro sa Vismin Cup noong 2021 na sinadya raw ipalya ang dapat daw sana ay madali lang na layup shot. Sa isang laro naman na ito, sinadya umano na hindi i-shoot ng player ang bola para sa free throw na hindi lang isa kundi 2 beses pa. Kaya sa pagdinig ng Senate Committee on Sports at Committee on Games and Amusement, layuning malaman kung gaano ba katalamak ang game fixing sa ating bansa, lalo na sa basketball. Game fixing has been happening in sports for a long time. Mas sikat na laro, mas mataas ang posibilidad na may game fixing. Players, referees, coaches, and even those who are mere bystanders have been allegedly involved in various incidents of game fixing. Ginagawa nila ito upang pagkakitaan ng isang partikular na sports sa pamamagitan ng pagpusta. Kaya sa inihaing panukala sa Senado para amyendahan ng kasalukuyang batas laban sa game fixing, gusto ng Senado ng mas mabigat pa ang parusa sa mga mahuhuling sangkot sa bentahan ng laro. Kung pwede raw na habang buhay ang kulong, perpetual disqualification sa pagsali sa sports at multa na pwedeng umabot ng 50 million pesos. Bagay na sinang-ayunan ng Games and Amusement Board o GAB. Dahil sa pinapatupad na batas ngayon, napakababa daw ng multa sa mga napapatunayang game fixers. Ang multa sa mga nagbebenta ng laro, 1,000 piso hanggang 10,000 piso lang. It's not a deterrent. So with the proposed bill po na talagang in the millions po with perpetual ban from the practice of the profession and even pagka government official place perpetual ban from running or being appointed to office. I think this will really become a deterrent pati po doon sa mga players natin na gustong kumbaga po kumurot ng konti by agreeing to something na hindi naman dapat. Sa ngayon, hindi naman kailangang may komplainan para mag-imbestiga ang GAB sa mga aligasyon ng pandaraya o game fixing. Simula nga raw noong 2021, may 31 professional players na silang pinasuspinde dahil sa game fixing. Isa na raw dyan si Rendel Sinining na inakusahang sangkot sa game fixing noong 2021 sa Vismin Cup. Pero giit ni Sinining, hindi niya ibinenta ang laro. Before ako nag-free throw, as you can see in the video, I turned to my right, tumingin ako sa kanila niyo. Ba't nyo binabastos yung liga na to? So I thought I was doing the right thing. Sa huli, napawalang sala si Sinining. Sa MPBL o Maharlika Pilipinas Basketball League, 47 na coach at players ang indefinitely banned dahil din sa alegasyon ng game fixing. Tingin ni Senator Jinggoy Estrada, posibleng ang dahilan ay ang maliit na sahod ng ilang referees at players. Kaya daw ang ilang players, lalo sa maliliit na liga, ay natutuksong gumawa ng irregularidad. Some of the teams of MPBL and PSL, yung mga ibang team owners, hindi nila binabayaran sweldo ng mga players. Delayed ang sweldo o delayed ang 2 months, 3 months. Kaya siguro itong mga ibang players, humahanap na rin ng paraan para kumita dahil syempre may mga pamilya din yung mga ibang players. Si Senator Raffy Tulfo naman sinabing dapat gamitin ng GAB ang confidential fund nito para tutukan ng mga sindikato at nagpapapusta dahil malamang sila daw ang sangkot sa game fixing. Sa mga susunod na pagdinig ng Senado, aalamin kung may game fixing din na nangyayari sa ibang mga laro bukod sa basketball. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.